Sa burol ng asawa ko, si Roberto Bert Santos, tumayo ang anak kong si Danilo Danny sa podium. Nanginginig ang boses niya. Pero hindi ako ang pinasalamatan niya, isang ibang babae. Siya raw ang tunay na pamilya sa amin, sabi niya. Sa sandaling iyon, lahat ng mata sa simbahan ay napunta sa babaeng nasa unang row. Naka-fitted dress, perpekto ang make-up at may delikadong luhang namumuo sa mga mata. At ako, ang tunay na asawa, ang ina. Ako, nakaupo lang sa gilid, hindi napansin, para bang invisible. Nang ipinaalam sa akin ng aming abogado na ipinamana ni Bert ang lahat ng ari-arian kay Marilu Garcia, wala ni isang kusing para sa akin. Ang babaeng iyon, si Marilu, niyakap si Danny at nagbigay ng ngiti ng tagumpay. Parang nanalo na siya. Ngunit inilabas ko ang aking second will, hindi papel, kundi ang ebidensya, at biglang walang ngumiti sa buong silid. Ang kanilang fairy tale ay natapos. Hindi ko inakala na magsisimula ang bagong kabanata ng buhay ko sa isang burol. Namatay si Bert sa isang biglaang aksidente sa kotse. Nagmamaneho siya papunta sa opisina noong umagang iyon, malakas ang ulan. Sabi nila, pumalya ang preno sa kurbada at bumangga siya sa isang supermarket. Wala na siya agad. Sabi ng doktor, hindi siya nagdusa. Pero hindi ko sigurado kung karapat-dapat ba siya sa ganoong kalinis na paglisan. 40 taon kaming kasal. Inakala ko noon na ang aming pagsasama, bagamat hindi romantic, ay matibay. Parang isang lumang bahay na dumaan sa bagyo, kupas sa labas, pero nakatayo pa rin. Tinalikuran ko ang aking karera para pangalagaan ang bawat sulok ng aming tahanan. Sabi niya lagi, "Ako na ang bahala sa iyo, Elena. Hindi mo na kailangan magtrabaho." At naniwala ako, hangal akong nag-akala na yon ay isang uri ng pag-ibig. Sa memorial, isinuot ko ang paborito niyang charcoal gray na wool coat. Tumayo ako sa pintuan ng kapilya, tinatanggap ang mga bisita. Humahampas ang hangin, manhid ang mga daliri ko. Ngunit ngumiti pa rin ako, sinisigurado na ang huling paalam niya ay may dangal at maayos. Napaka-importante kay Bert ang appearances, ang iniisip ng ibang tao sa kanya. Kahit sa kanyang pagkamatay, ako pa rin ang nagpapanatili ng facade na iyon para sa kanya. Si Danny ay nasa podium. Siya ang aming kaisa-isang anak. Magiging 33 na siya ngayong taon at back-end engineer sa isang tech company. Naka-dark suit siya, matikas. Ang mukha niya ay seryoso at ang boses niya ay kasing tahimik tulad ng dati. Pagkatapos basahin ang pagpupugay sa kanyang ama, huminto siya at medyo namula ang kanyang mga mata. "May gusto lang akong pasalamatan ng espesyal," sabi ni Danny, medyo nanginginig ang boses. Biglang natahimik ang buong silid. Napahawak ako ng mahigpit sa handbag ko. Nagputi ang mga buko-buko ng daliri ko. Akala ko, sasabihin niya, ang nanay ko. Sa sandaling iyon, halos marinig ko ang pagbuo nito sa kanyang lalamunan. Ang matagal ko nang hinihintay na pagkilala. 40 taon ng pagsasama, dedikasyon sa bahay, mga gabing nagbabantay sa ospital, lahat ng tahimik na sakripisyo. Talagang naniwala akong nakita na niya ako sa wakas. Ngunit ang sumunod ay parang dull blade na humiwa sa akin, inaalis ang pag-asang iyon unti-unti. Isang taong sumuporta sa tatay ko sa pinakamahirap na bahagi ng buhay niya, si Miss Marilu Garcia. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa aisle. Mula sa unang row, isang babae ang tumayo at pinunasan ng kanyang mga mata, tumango ng magalang. Naka-emerald green wool coat siya, itim na heels, walang dungis na makeup at perpektong ayos ang buhok, parang isang reyna. Nang umupo siya, ang mga nakapaligid sa kanya ay lumingon, nagtataka at nagulat. Ramdam ko, sumabog ang katahimikan sa tainga ko. Marilu, Lu Garcia. Alam ko ang pangalan. Siya ang administrative assistant ni Bert sa firm. Kalaunan, ginawa niya itong consulting partner at panandalian pa nga itong isinama sa board. Kapag tinatanong ko siya tungkol dito, palagi niyang binabaliwala. Competent siya. Huwag kang maging paranoid, Elena. Naalala ko ang company party noon. Nagdala siya sa akin ng alak, ngumiti ng matamis. Akala ko noon, isa lang siyang empleyadong nagpapalapad ng papel. Ang ironic tingnan ngayon, mula sa kabilang dako,
May bumulong. Napakalapit niya umupo, parang pamilya. At ang anak ko, pinasalamatan lang ang babaeng iyon sa burol ng kanyang ama. Pakiramdam ko, nahulog ang upuan sa ilalim ko. Umiikot ang pandinig ko at tila nanginginig ang mundo. May mga lumapit at nakipagkamay sa akin, bumubulong ng karaniwang. Mabuting tao siya. Mamimiss natin siya. Tumangulang ako, parang isang makina na naguulit ng mga pre-programmed responses. Binalak kong maging matatag hanggang sa huli para mapanatili ang appearances. Pero narinig ko si Danny na bumulong kay Marilu. Ikaw ang tunay na pamilya. Halos mabitawan ko ang tasa ng tsaa sa kamay ko. Sa sandaling iyon, na-realize ko, ang burol na ito ay hindi lang para kay Bert. Ito ay para sa isang nakatagong mundo na hindi ko alam na nag-e-exist. At ako ay isa lang estranghero. Isang itinapon na tagamasid. Noong gabing iyon, pauwi na ako. Umupo ako sa walang taong sala. Habang inaalis ko ang coat, nakita kong gusot ang satin ribbon. Parang ang huling bakas ng dignidad ng kasal namin ay hindi sinasadyang napunit. Umupo ako sa mesa ng dining room at tinitigan ang hanay ng mga bakanteng upuan. Nasa lugar pa rin ang upuan ni Bert. Hindi ko iyon ginagalaw. Sa loob ng mga dekada, palagi siyang nakaupo doon, nakapatong ang kamay sa armrest, naghihintay na dalhan ko siya ng sabaw. Ngayon, ito ay nag-iisa na, at ang armrest ay nanlamig na. Mayroon pa ring mga bote ng paborito niyang beer sa fridge. Hindi ko gusto ang brand na yon. Masyadong mapait. Pero bumibili siya ng 6-pack linggo-linggo para lang sa kanya. Ang pagiging sanay pala, ang pinakamasakit na kulungan. Hindi ako natulog noong gabing iyon. Kinuha ko ang ilang lumang photo albums. Sa mga litrato, bata pa kami. May liwanag pa sa mga mata niya. Madali pa akong ngumiti noon. Nakakita pa ako ng lumang employee ID noong ako ay financial consultant pa sa firm niya. Maikli ang buhok, self-assured, palaging nakaupo pangalawa mula sa kanan sa bawat board meeting. Tapos sinabi niya, "Mag-quit ka na. Ako na ang bahala sa lahat." At hangal akong nakinig. Isinara ko ang album at nagbuhos ng isang basong tubig. Ang orasan sa kusina ay tumiktak. Na-realize ko, lahat ng pagmamalaki, lahat ng pasensya na ibinuhos ko sa pagpapanatili ng aming kasal ay inilibing sa sandaling namatay siya. Ang hindi ko alam, gayunpaman, ay sa ilalim ng lahat ng ito ay isang mas malalim na pagkakanulo. Oh, Diyos ko! Kinaumagahan bawat salitang narinig ko sa opisina ng abogado ay parang linya mula sa isang life script na hindi ako inimbitahang basahin. Amoy tinta at lumang wood cabinets ang hangin. Isang kupas na print ng konstitusyon ang nakasabit ng tagilid sa dingding. Ang sikat ng araw ay sumasala sa mga blinds, hinihiwa ang sahig sa makitid na guhitan ng liwanag. Iyon ang law firm na itinalaga ni Bert bago siya mamatay. Ang lead lawyer ay isang lalaking nasa edad 50, mabagal at mabigat ang boses. Bawat syllable ay tila pinahaba para idiin ang isang bagay na hindi nasabi. Ayon sa testamento na pinirmahan ni Ginoong Roberto Santos 3 taon na ang nakalipas, nagsimula siya ng mechanical at kalmado. Ang karamihan ng kanyang ari-arian, kasama na ang pangunahing tirahan sa Alabang, ang vacation property sa Tagaytay at ang natitirang balanse ng kanyang mga personal account ay ipapamana kay Ginang Marilu Garcia. Hindi lang ako natulala, pakiramdam ko na itulak ako palabas ng pangunahing stage ng sarili kong buhay. Naiwan akong nakatayo sa likod ng kurtina sa isang patay na spotlight, hindi sigurado kung nagampanan ko ba talaga ang papel na akala ko ay akin. Lumingon ako para tingnan si Danny. Nakaupo siya ng tuwid na tuwid, nakatingin sa harap parang nakikinig lang sa isang quarterly financial report. Perpekto ang pagkakasiklop ng mga daliri niya. Walang bakas ng pagkagulat, walang pagbabago sa ekspresyon, parang alam na niya ang lahat. Nang matapos ang pagbasa, tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. "Alam mo," sabi ko sa mahina at nanginginig na boses. "Di ba?" Tiningnan niya ako ng may kakaibang payapa. "May mga dahilan si Dad." "Mga dahilan niya?" Bulong ko. Nakalumpong ang mga salita sa lalamunan ko. Ano ang ibig sabihin sa kanya ng 40 taon ng kasal? Tumahimik sandali si Danny.
Pagkatapos ay sinabi, nagtrabaho siya ng husto sa buong buhay niya. Si Lou, nandoon siya para sa kanya. Naunawaan siya ni Lou. Ibinaba niya ang boses, halos humihingi ng paumanhin. Ikaw, hindi. Sa sandaling iyon, nakita ko ito ng malinaw. Hindi lang ako nawalan ng asawa, nawawalan din ako ng anak. Hindi niya dinedepensahan ang alaala ng ama niya. Binabago niya ang family tree at binubura ako sa mapa. Grabe. Nang makarating ako sa bahay, tumayo ako sa driveway sa loob ng parang walang hanggan. Namanhid ang braso ko sa bigat ng handbag ko. Pumasok ako sa bedroom at binuksan ang closet ni Bert. Ang kanyang mga shirt, tie at wool vest ay perpekto pa ring nakaayos. May pamilyar na amoy ng pino at decorum. Pero anong mga kasinungalingan ang hinabi sa mga fiber na iyon? Kailan niya napagpasyahan na hindi na ako pamilya? Iyon ba ang taon na nakalimutan kong bilhin ang paborito niyang alak para sa anibersaryo namin? O bago pa iyon, noong nag-quit ako sa trabaho ko bilang financial consultant at naging isang housewife lang? Nagsimula akong maghanap sa mga drawer ng patunay na hindi ako baliw. Mga lumang ledger, litrato, receipts, lumang business cards. Sa kitchen drawer, nakakita ako ng isang folder ng mga sulat na itinago ni Bert. Ang isa ay mula sa Tagaytay Property Management Company. Ang petsa ay 6 na taon na ang nakalipas. Ang tatanggap? Marilu. Nanginginig ang mga kamay ko. Pumunta ako sa bahay na iyon sa Tagaytay nang hindi mabilang. Hindi ko napagtanto na isa lang akong bisita. Nang hapong iyon, naglakad ako sa kabilang kalsada para bisitahin si Aling Sally, ang matagal na naming kapitbahay. Siya ay isang widow sa huling bahagi ng 70s. May matalas na memorya at hardin na puno ng mga rosas. Nang binanggit ko ang pangalan ni Lou, nanigas ang mukha niya. Si Lou, hindi ba siya yung isinasama ni Bert sa mga symphony? Tanong niya, itinaas ang isang kilay. Hindi ka sumama sa kanila? Pilit akong ngumiti, tuyo ang bibig ko. Hindi ko talaga gusto ang mga social event. Gumagalaw si Aling Sally sa upuan niya. Ay, akala ko sila na talaga. Ilang beses na siya rito sa kalye. Isang taon tinulungan pa niya si Bert magkabit ng mga Christmas light. Nanigas ako. Noong Pasko na iyon, nakaratay ako sa itaas dahil sa pamamaga ng tuhod. Sabi ni Bert, isang batang kapitbahay daw ang tumulong sa kanya. Naalala mo ba kung kailan sila nagsimulang maging malapit? Tanong ko. Hinalo ni Aling Sally ang tiya niya, nag-iisip. Mga 10, siguro 15 taon na ang nakakaraan. Naaalala ko, nakita ko siya rito noong wala ka, nag-aalaga sa kapatid mo. Akala ko, pinsan mo o kung ano. 15 taon. Umupo ako sa sunroom ni Aling Sally na parang isang estranghero na nakapasok sa maling bahay. Sa lahat ng taong ito, pinamamahalaan ko ang retirement budget namin hanggang sa huling sentimo. Pinili ko ang kanyang bathrobe, inischedule ang kanyang physical at gumamit pa nga ng huling ipon ng mga magulang ko para iligtas ang company niya noong may cash crisis. At siya? Nagtatayo siya ng golden bricks para sa kinabukasan ng ibang babae. Wala sa paningin ko, wala sa abot kamay ko. Pag-uwi ko, sa wakas ay nakakita ako ng isang lumang cardboard box sa basement na puno ng mga litrato. Nandun si Bert, nakatayo sa tabi ni Lou sa isang company event. Dahan-dahan ang kamay niya sa braso ni Lou. Nakangiti siya ng maningning. Mukhang mas nakaka-relax, mas bata, at mas masaya kaysa noong katabi ko siya. At sa isang litrato, nandoon si Danny. Halos 18 o 19 pa lang. Nakatayo kasama sila. Ang ngiti niya ay kinakabahan, ngunit hindi nag-aatubili. May nakamarka sa isang sulok ng litrato. Dahan-dahan ko itong kinuskus ng pambura. At nahayag ang isang linyang nakasulat sa pen. Isang araw, magiging opisyal din ang munting pamilya namin. Halos may marinig akong nabasag sa dibdib ko. Hindi puso, hindi salamin. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na tinatawag na tiwala. At hinding-hindi na ito bubuo pa. Noong gabing iyon, nagsindi ako ng isang kandila sa kusina. At sa unang pagkakataon sa bahay na ito, nang wala si Bert, nagpatugtog ako ng musika. Isang mabagal, malambot, at walang dali na jazz record. Nagsimula akong magtaka. Siguro, nabuhay ako sa buong buhay ko sa ritmo niya. At hindi kailanman sumayaw sa sarili kong indayog. Pero hindi na ngayon.
Mula ngayon, ang musika, ang beat, ang mga hakbang sa sayaw, lahat ay akin na. Ako na ang pipili. Akala ko tapos na ang pinakamasama. Ang testamento, ang katotohanan tungkol sa mga ari-arian. Si Marilu, na matapang na tinaguriang pamilya, sapat na kahihiyan na yon para sa isang buhay. Ngunit hindi ko napagtanto na ang talagang dudurog sa puso ko ay si Danny. Siya ang kaisa-isa kong anak. Naniwala akong gaano man maging hindi makilala ang natitirang bahagi ng mundo, siya, mananatili siyang akin. Nagkasundo kaming magkita sa Town Cafe, yung pinupuntahan niya noon para sa caramel dessert noong bata pa siya. Dumating siya na naka-trench coat. Ang kilos niya ay matigas at formal. Parang naghahanda siya para sa isang interview, hindi para makipagkita sa kanyang ina. Bago ako makaupo, inilapag niya ang phone niya nang nakataob sa mesa. Palagi niyang ginagawa iyon. Isang banayad na senyales na anumang buzz ay maaaring maging dahilan para iwanan ang usapan. Bakit ka nagpadala ng legal notice kay Lou? Diretsahan niyang tanong. Bumuntong hininga ako. Tiningnan ko siya sa mata. Sa tingin mo, hindi ko dapat ginawa? Nagkibit balikat siya. Hindi ka naman niya sinaktan, ma. Ibinigay ni Dad sa kanya ang pera. Desisyon niya yon. Ang pagsampa ng kaso sa kanya ay nagpapahirap lang sa lahat. Nagpapahirap? Sabi ko. Nabasag ang boses ko sa hindi makapaniwala. Danny, dinaya ako ng tatay mo sa loob ng mga dekada. Tinalikuran ko ang karera ko para sa pamilyang ito. Ang mga kaibigan ko, para sa'yo. Ipinagbili ko pa nga ang emerald ring ng nanay ko para lang ipambayad sa college tuition mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin sa akin ng singsing na iyon? Sumimangot si Danny. Bumuga siya ng hangin sa nakikitang inis. Lagi mo na lang iyan binabanggit, ma, na parang may utang ako sa'yo. Tinamaan ako niyan parang isang mapurol na suntok sa dibdib. Hindi galit. Hindi rin argumento. Distansya. Isang malamig at tiyak na distansya. Sabi ni Dad sa akin, sabi ni Danny pagkatapos ng ilang sandali, bumaba ang boses na ang pinakamasayang taon ng buhay niya ay kasama si Lou. Naunawaan siya ni Lou. Iginagalang siya ni Lou. Hindi siya laging nagtatanong at pumupuna tulad mo. Nagtatanong ako dahil tumigil siyang igalang ako. Sabi ko, nagngingit-ngit ang ngipin. Pinupuna ko siya dahil mali siya. Umiling si Danny, parang nakikinig sa isang walang kabuluhang sermon. Masyado kang traditional, ma. Palagi mong pinaniniwalaan na ang paggawa ng sakripisyo ay isang virtue. Pero hindi niya kailangan ng ganoong uri ng pag-ibig. Doon ko naunawaan. Hindi ito bigla ang revelation para sa kanya. Matagal na siyang nag-iisip ng ganito. Hindi lang niya sinabi hanggang ngayon. Tiningnan ko siya sandali. Ang tanging nakikita ko ay ang batang siya noon. Ang batang humihingal sa atake ng asma habang nakaupo ako sa tabi ng kama niya buong gabi. Ang teenager na binuli sa eskwelahan, na ipinagtanggol ko ang dignidad na parang akin. Ang 70 taong gulang na unang nasira ang puso, na sumandal sa akin sa backyard bench sa katahimikan hanggang lumabas ang mga bituin. Naalala ba niya ang alinman sa mga iyon? Inabot ko ang purse ko at inilabas ang isang lumang kupas na litrato. Noong tag-araw na iyon, noong 2 taong gulang ka, nagpunta tayo sa beach. Sabi ko, dinulas ang litrato sa mesa. Nag-back out ang tatay mo sa huling minuto dahil sa trabaho, kaya tayong 2 lang. Sa litrato, nakasuot siya ng matingkad na pulang swim trunks. Nakatayo sa basang buhangin, may bakas ng maliliit at nanginginig na yapak sa likod niya. Natatakot ka sa mga alon, Danny. Kakahawak ka sa leeg ko at sisigaw, Mommy, Mommy. Hindi mo alam ang marami tungkol sa mundo noon, pero alam mo kung nasaan ang kaligtasan. Tumingin pababa si Danny. Walang sinabi. Alam kong idolo mo ang tatay mo, patuloy ko. Palagi siyang eleganting manamit. Hindi kailanman itinaas ang boses, palaging sinasabi ang tamang bagay. Pero naisip mo ba na baka ako ang naglatag ng pundasyon para umiral ang elegant na taong iyon? Tumingin siya. Walang luha, walang pagsisisi, isang flicker lang ng pag-aalinlangan. Ginawa ni Dad ang nagpapasaya sa kanya, sabi niya. Pinadama sa kanya ni Lou na kailangan siya. Ikaw, ma, masyado kang malakas. Masyadong malakas.
Iyon pala ako. Iniisip ko ang mga gabing ginugol sa pagbabalanse ng mga overdue account. Ang mga hapon na nagluluto ako ng may lagnat. Ang mga taon na nagpipigil ako ng luha sa malamig na katahimikan ni Bert at patuloy na ngumingiti. Iyon ang ibig niyang sabihin sa masyadong malakas. Ibinato ko pabalik ang litrato sa wallet ko. Tumayo ako. Ang boses ko ay kalmado, pero may malalim na katatagan. Tama ka, Danny. Masyado akong malakas. At simula ngayon, ilalaan ko ang lakas na iyon para sa sarili ko. Ano man ang sinabi niya pagkatapos noon, hindi ko na narinig. Lumabas ako ng pinto ng cafe papunta sa parking lot. Nagsimula ng umulan. Ang mga patak ay tumama sa windshield ng may mabagal, walang sawang ritmo. Isang orkestra na gawa lamang sa katahimikan. Pumasok ako sa driver's seat at niyakap ang steering wheel. Tumigil ako ng matagal. Hindi ako umiyak, hindi ako bumagsak. Umupo lang ako doon. Narealize ko na ang nawala sa akin ay hindi lang isang asawa. Nawala sa akin ang kasal ko, ang pamilya ko, maging ang anak ko. Ngunit sa parehong hininga, naunawaan ko ang iba pang bagay. Hindi na ako maaaring maghintay pa sa iba na magsabi sa akin kung sino ako. Oras na para mabuhay para sa sarili ko. Sa una, inakala ko si Marilu ay isang huling aksidente lang sa buhay ni Bert, isang calculated opportunist, isang babaeng pumasok sa mga crack. Pero ngayon, malinaw kong nakikita ang mga bagay. Hindi siya aksidente, plinano niya ang lahat. Isang maulan na hapon, umupo ako sa mesa ng kusina. May mug ng malamig na kape sa mga kamay ko. Tinitingnan ang kanyang public Facebook profile. Ang kanyang profile picture ay nagpapakita sa kanya sa beach, ngumingiti ng malumanay. Ang background ay inedit ng may masarap na blur. Parang ayaw niyang makita ng sinuman kung ano ang tunay na nasa likod niya. Ang kanyang bio ay nagsasabi, consultant sa architecture sector, mahilig sa classical music at community service, nagpapasalamat sa malambing na kumpanya ng buhay. Nag-click ako sa kanyang photo albums. Ang unang larawan, si Bert Yun Roberto, nakaupo sa isang wicker chair, may hawak na hiwa ng lemon pie na tila ginawa niya para sa kanya. Ang caption ay nagsasabi, ang ngiti niya ang paborito kong gantimpala. Ang date stamp ay nagsabi na ito ay 6 na taon na ang nakalipas. Ang parehong taon na ako ay nakaratay dahil sa arthritis. Sinabi sa akin ni Bert noon na overwhelming ang trabaho. At marami siyang travel. Naniwala ako. Akala ko, iniiwasan lang niya ang pasanin ng pag-aalaga sa isang may sakit. Ngunit ngayon, alam ko na. Hindi siya tumatakas sa akin. Nakatira siya sa ibang lugar nang wala ako. Nag-scroll ako pababa at nakakita ng mas maraming larawan. Parehong pamilyar at kakaiba. Nandoon si Bert, nakatayo sa sala ni Marilu. Suot ang wool jacket na binigay ko sa kanya. Nandoon siya, tinutulungan siyang magtanim ng bulaklak at mag-ayos ng bonsai sa hardin niya. At pagkatapos, isang video ang lumabas. Nagto-toast si Bert kay Marilu. May Christmas song na mahinang tumutugtog sa background. Nandoon si Danny. Nanigas ako. Ang kamay ko ay nakalutang sa touchpad. Si Danny, na nag-aaral pa noon sa kolehiyo. Medyo mas mahaba ang buhok. May mahiyain na mukha ng binata. Nakaakbay si Marilu sa balikat niya at sinabi, tumatawa, dapat ipagmalaki ka ng tatay mo. Doon ko naunawaan, si Marilu ay hindi lang lihim ni Bert. Inilalagay niya ang sarili niya sa loob ng maraming taon bilang bahagi ng aming pamilya. At ako ang babaeng plinano niyang palitan. Tinawagan ko si Attorney Ruby Reyes, si Ruth Ruby, naging malapit na kasamahan noong mga taon ko sa firm ni Bert. Isa sa iilang babae na patuloy kong nakakausap pagkatapos kong umalis sa trabaho. Semi-retired na siya ngayon. Tinutulungan ang anak niya sa pagpapalaki ng apo at kumukuha ng paminsan-minsang freelance financial case. Sinagot niya sa pangalawang ring, dala ang parehong enerhiya na meron siya noon. Maggie, Diyos ko, nabalitaan ko si Bert. Balak ko talagang tawagan ka. Salamat, Ruby, sabi ko. Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ruby, kailangan mo akong tulungan na makahanap ng isang bagay. Hindi siya nag-atubili. Sabihin mo kung ano ang hinala mo. Huminto ako. Ang boses ko ay kalmado,
ngunit matatag. Naniniwala ako na gumamit si Bert ng pondo ng company sa loob ng hindi bababa sa nakaraang dekada para bumili ng mga ari-arian para kay Marilu. At baka may iba pang unaccounted for transfers. Tumahimik si Ruby. Hindi ka lang nag-aayos ng kasal, Elena. Naglalabas ka ng kaso ng fraud. Gusto ko ang katotohanan, sabi ko. Masyado na akong nagtagal sa dilim. Nagkasundo kaming magkita sa bahay niya sa loob ng 2 araw. Samantala, naging isang babae ako na may misyon. Pumunta ako sa lokal na library at tiningnan ang property records ni Marilu sa Alabang. Isang bahay. Isang single-family villa sa pangalan niya. Petsa ng pagbili, maimba taon na ang nakakaraan. Kasabay ng pagtatapos ng Employee Housing Benefits Project ng company. Ang parehong project na pinangangasiwaan ni Bert. Pumunta ako doon nung project na yon. Naalala ko, nagbiro ako noon. Sa susunod na trip, isama mo rin ako. Iniwasan niya ang suhestyon. Hindi mo magugustuhan doon. Ngayon, alam ko na. Hindi para sa client ang silid na iyon. Para kay Marilu. Pagkatapos ng 2 araw, nagmaneho ako papunta sa bahay ni Ruby. Ang bahay niya ay nasa isang tahimik na suburb. Isang maputlang kulay abo na bungalow na may hanay ng nalalantang chrysanthemums sa harap. Binati niya ako ng isang baso ng tsaa na may lemon at binuksan ang laptop niya. Sinuri ko ang ilang archived payment records, sabi niya. Nag-scroll siya sa 3 entry na may label na outside consulting support. Pero ang beneficiary company ay isang shell, walang nakalistang pisikal na opisina. Nag-zoom siya sa isang linya. 2.5 milyong piso, humigit kumulang 50,000 USD, ang binayaran sa parehong buwan na nagpapagaling ka sa bahay mula sa surgery. Bumigat ang tiyan ko. Tiningnan ako ni Ruby nang may pag-aalala sa likod ng kanyang salamin. Sigurado ka bang gusto mo itong ituloy, Elena? Mas gusto ng karamihan na hayaan na lang. Hindi ako sumagot. Nag-save lang ako ng screenshot ng file sa flash drive ko. Sa pagmamaneho pa uwi, mabagal ako. Tumama ang araw sa windshield ng malakas. Ang hangin ay amoy maagang taglagas. Tumugtog ang radyo ng isang lumang balad noong 60s. Paulit-ulit na tumunog ang chorus ng mahina. You only find the truth when you stop pretending. Oo, tanging kapag tumigil ka sa pagpapanggap, nagsisimula kang makakita ng malinaw. Pagdating sa bahay, umupo ako sa harap ng computer at nag-save ng mga larawan ni Marilu sa Facebook sa isang bagong folder. Pinangalanan ko itong ebidensya. Hindi na ako ang babae na naglilibing ng kanyang mga emosyon sa likod ng kalan. Ako si Magdalena Santos, ang legal na asawa ni Roberto, ang ina ni Danilo, ang babaeng in-edit out sa sarili niyang kwento ng buhay, at ang babaeng babaguhin ang katapusan. Ang pangalawang batch ng mga dokumento mula kay Ruby ay dumating habang pinupunasan ko ang sink ng kusina. Ang sikat ng araw ay sumasala sa mga blinds, naghahagis ng malinis na guhit sa countertop. Huminto ako sandali, nasa kamay ko ang rug. Naalala ko, ganoon pinanatili ang kasal namin. Maayos, tahimik, hanggang sa hindi ko na naramdaman na akin ang kusina. Ang subject ng email ay simple. 3 kahina-hinalang transaksyon, Key Preliminary Legal Feasibility Assessment. Binuksan ko ito. Ilang pamilyar na PDF statements ang pumuno sa screen. May annotation ni Ruby. Ang pangalan ng company, Quinte Consulting LLC. Ang account ay nakatali kay Marilu. Ang mga transfer, 3 bayad na may kabuuang higit sa 18 milyong piso. Humigit kumulang 350,000 USD. Maingat na ini, stagger sa loob ng 20 taon. Bawat isa ay timed sa labas lang ng opisyal na audit cycles ng company. Nagdagdag siya ng isang note. Ang halagang ito ay walang sapat na pagbibigay katwiran. Maliban kung makagawa ng mga invoice para sa mga serbisyo ng katumbas na halaga, ito ay potensyal na isang pandarayang regalo. Fraudulent gift, ayan na, ang patunay. Naramdaman ko ang buo kong loob na nabuo sa dibdib ko. Alam ko na ang gagawin. Nang hapong iyon, tumawag ako sa isang abogado na specialist sa fraud at corporate law. Mayroon akong isang host ng mga tanong, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at malinaw. Naniniwala ako na ang yumaong asawa ko ay sistematikong ninakawan ng kanyang company
para tulungan ang kanyang matagal ng mistress. Ang abogado ay isang babae na nagngangalang Attorney Monica Ramirez. Siya ay nasa mid-50s. Ang boses niya sa telepono ay mainit at walang nonsense. Kalmado siyang nakinig habang nagkukuwento ako. "Kailangan mo akong padalhan ng lahat ng mayroon ka," sabi niya. "Bawat dokumento, bawat email, bawat larawan." Ibaba ko ang telepono at nagsimulang kopyahin ang mga file. Nang matapos ako, mayroon akong higit sa 50 dokumento. I-print ko ang lahat. Inayos ng maayos sa isang folder. At dinala ito sa law office niya sa Makati. Ang kanyang firm ay nasa isang glass skyscraper. Tiningnan ko ang view ng Makati skyline habang naghihintay. Nang pumasok siya, mayroon siyang isang mabait at profesional na ngiti. May matalas siyang haircut na nakapalibot sa kanyang baba. Nakasuot ng perpektong fitted suit. Kinuha niya ang folder, binuklat, at tumango. "Dadaanin namin ito," sabi niya. "Makikipag-ugnayan ako sa iyo." "Salamat," sabi ko. Tiningnan ko siya. Tinusok niya ako sa likod at tinulungan siya ng anak ko. Gusto kong bayaran niya pabalik ang bawat huling sentimo. Itinaas ni Ate Monica ang kanyang salamin. "Gagawin namin ang aming makakaya." Ang sumunod na ilang buwan ay naging isang whirlwind ng mga appointment, email at legal proceedings. Nagsampa kami ng kaso laban kay Marilu Garcia at nagdulot ng waves ang kaso. Ang dating firm ni Bert, ang abogado niya, at maging ang kanyang estate ay nasangkot sa kaso. Tapos, nandoon si Danny. Kinampihan niya si Marilu. Galit na galit siya. "Sinisira mo ang alaala niya, ma," sabi niya sa akin sa telepono. "Danny, ang alaala mo sa tatay mo ay isang fairy tale," sabi ko. "Siya ay isang conman na gumamit ng pera para traidorin ako, ang asawa niya at ang nanay ng kanyang anak. Iyan ang katotohanan." Ibinaba niya ang telepono. Naghintay ako na tumawag siya pabalik. Ngunit hindi siya tumawag. Masakit. Pero ginawa ko pa rin. Kailangan kong gawin. Ang kaso ay dinala sa korte. Sinisikap ni Marilu at ng kanyang abogado na ipinta ito bilang isang misunderstanding. Inangkin nila na ang pondo ay lehitimong bayad para sa mga consulting services. Gumawa sila ng mga pekeng invoice na ibinigay sa kanya ni Bert. Ngunit mayroon kaming ebidensya ni Ruby. At mayroon kaming mga larawan ni Bert sa Facebook. Umakyat ako sa stand at ikinuwento ang nangyari. Nagsalita ako tungkol sa 40 taon ng aming kasal, tungkol sa mga sakripisyo na ginawa ko para sa kanya at kay Danny, at tungkol sa sakit na naramdaman ko nang malaman ko ang katotohanan. Ang hukom, isang black woman na nasa mid-60s, tiningnan ako ng may pag-unawa. Sa tingin ko, naunawaan niya kung ano ang nangyayari sa puso ng mga babaeng tulad ko. Sa huli, nagpasya ang hukom pabor sa amin. Inutusan niya si Marilu na bayaran pabalik ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Bert, kasama na ang interes. Ang kabuuang halaga ay higit sa 50 milyong piso, humigit kumulang 1 milyong USD. Kinailangan ni Marilu na ibenta ang mga ari-arian na binili niya gamit ang ninakaw na pera. Nabaon siya sa utang, nawalan siya ng trabaho, at ang kanyang reputasyon. Hindi ko na siya nakita ulit. Tungkol naman kay Danny, hindi niya ako kinausap sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, nang namatay ang tatay ko, tumawag siya sa akin. Nagkita kami sa burol at nagyakapan. Nagsimula kaming magkita ulit. Ikinuwento ko sa kanya ang buong kwento. At nagsimula siyang umunawa. Inabot ng mga taon. Ngunit inayos namin ang aming relasyon. Humungi siya ng tawad sa akin. Sabi niya, isang ilusyon lang ang ipinagtatanggol niya sa buong panahon. Niyakap ko siya at sinabi ko sa kanya na naniwala ako sa kanya sa buong panahon. At sa sandaling iyon, may mga luha sa maraming mata. Lumapit si Danny at niyakap ako ng mahina. "Ma," sabi niya, nakangiti. "Kailan ka pa naging ganoon kahusay magbigay ng speech?" Ngumiti ako pabalik. "Palagi akong mahusay, anak." "Hindi ka lang nakikinig." Pareho kaming tumawa, lahat ay tumawa. Bago matapos ang party, naglakad ako sandali sa hardin. Huminto ako sa harap ng puno ng crab apple na itinanim ko 20 taon na ang nakalipas. "Noong nakaraang taon, muntik nang mamatay ito," sabi ko. "Halos putulin ko na, pero nitong tagsibol, namulaklak ito ng mas maaga kaysa dati."
at namumulaklak pa rin. Tumawa ang mga babae. Idinagdag ko, kahit siya, alam niya ang buhay pa ay hindi dapat isuko. Noong gabing iyon, nang umalis na ang lahat, tiniklop ko ang mga upuan at inilagay sa shed. Ang porch wind chime ay mahinang kumakalansing sa simoy ng hangin. Lumingon ako para panoorin ang paglubog ng araw. Nakalapag ito sa ibabaw ng lumang puno ng maple sa dulo ng kalye. Parang nagsasabing, "Sino ka ba talaga?" Inalis ko ang heels ko. Naglakad akong nakapaa papasok ng bahay. Isinabit ang dress. At natulog. Alam ko kung sino ako. Ako ay isang survivor, isang mandirigma. At ang katotohanan ang nagpalaya sa akin.